Bakit kailangang isulong ang mga karapatan ng Bakwit? Ito po si Malutikia ng Maltik. Ano ba po ang Bakwit? No? Ito po ang tinatawag sa mga internally displaced person. Nagbabakwit, umaalis. Usually po yung bakwit nangyayari pag may bagyo, pag may sakuna, o may operation dun sa lugar. Ito pong bakwit, karapatan ng mga bakwit, ay naaayon sa House Bill 8269 na na-file sa mababang kapulungan. Pumasa na po yan on third reading at nasa Senado na. Mahalaga po siya sa isang banda, pero nakakalungkot rin po sa another side of that equation. Alam po nyo yung bakwit, makikita natin, nung nagkaroon tayo ng bagyo, sa Typhoon Paeng, marami pong umalis sa kanilang tinitirhan dahil po naapektuhan ang kanilang tinitirhan dahil sa pagdaan ng bagyo. Alam po nyo, sa Typhoon Paeng, dumaan po yan sa 10 probinsya. At ang apektado ay 10,000, nagtayo po ng 10,700 evacuation centers para sa kabuoang 55,000 na na-displace dahil doon sa storm, no? So nagbakwit, umalis sa lugar. Yan rin po ang nangyari nung nagkaroon ng, sa isang typhoon na ang pangalan naman po Agaton, no? Ang total displacement po yan noong April 2022 ay 87,000 ang naalis, no? Umalis sa lugar. At ito po ay nasa area ng Caraga, no? Western Visayas, Central Visayas. So about 40% of the region's returnees were forced to flee again because hindi nga stable dun sa lugar. Okay. Nagkaroon rin po ng mga bakwit dahil sa earthquake. No? Nagkaroon po yan ng dalawang malalakas na earthquake sa probinsya ng Abra. Ito pong nagkaroon ng earthquake sa Mindanao. Itong nakaraan, meron rin pong nag-umalis. So, nagbakwit, umalis doon sa lugar. Ngayon po, meron ring isang uri ng bakwit na tinatawag na umalis dun sa lugar dahil sa anti-terrorism operation, no? Ang isang example po niyan yung Marawi, no? Sa Marawi, ang total pong na-displace ay 83,700 or 16,799 families. Hanggang ngayon po, hindi pa rin settled yung pagbalik nila. Umalis sa Marawi, hindi pa rin po nasisettle paano ba yung pagtusto sa mga gastos at paano yung kanilang mga properties dahil sa Marawi. So ano po talaga ang layon ng House Bill 8269? Ito po yung naglalayon na maglagay ng safeguards, no? Financial aid sa mga taong forced to leave their homes because of these disasters or conflicts. Yung pong bill, ang medyo nagdadalawang isip ako dito ay yung pong bill ay may penalties. No? May penalty siya ng reclusion perpetua o yung tinatawag na jail time of 12 years and 1 day to 20 years at meron rin pong penalty for attempted arbitrary internal displacement, yung sapilitang umalis. Okay? Alam po nyo, ang nakakalungkot dito kasi yung pati yung commanding officer dun sa area na nagkaroon ng operation na umalis ang mga tao dahil dun sa operation ay mape-penalize. Alam po nyo, ako'y naniniwala sa prinsipyo ng ground, no? Nung nasa baba. Kung anong nangyayari sa baba, walang sino mang pwedeng manghimasok doon dahil hindi natin alam kung ano nangyayari. So para mo isama ang commanding officer sa isang military operation sa lugar dahil may nagbakwit o umalis, medyo nakakalungkot po yun kasi syempre mag-iinda ang commanding officer. Hindi sila ang rason kung bakit umalis, pero yung mga pamilya umaalis dahil ayaw nilang maipit sa kaguluhan.
Ngayon, ba't nyo ipapenalize ang commanding officer? Alam po ba nyo na ang isang military officer, bago maipromote, kumukuha pa ng certification sa Commission on Human Rights na wala siyang binayolate? Napakahirap naman po yun para sa ating kasundaluhan, lalo na pag nasa operation. Hindi ho natin alam kung anong mga nangyayari sa operation. May mga judgment call na kailangan gawin, no? Tingnan po natin yung ating kasaysayan sa SAP 44, no? May judgment call na kailangan gawin para protektahan mo ang iyong mga kasama sa iyong tropa, at may judgment call rin kung anong gagawin mo dun sa mga taong nasa lugar. Siyempre po, pag pumasok ang militar sa isang lugar, ang mga tao, ang immediate reaction, mag-aalisan. So, i-blame mo ang pag-alis nitong mga tao dahil sa commanding officer na nagli-lead sa isang operation. Dapat po, pag-aralan nating maigi yun. Kasi ang hinihingi po natin sa ating mga kasundaluhan, buhay eh. Yun ang sukli sa paglaban para sa atin. Tapos, ipe-penalize natin the moment may bakwit na mangyari, no? Kasi ang sinasabit po dito, pag yung pag-alis nangyari dahil sa pinaalis mo sila at hindi normal na pag-alis, malalaman pa ba ho natin yan pag sumugod ang militar? Ikaw normal. Ikaw hindi normal dahil umalis ka kaagad. O kunyari ho, dumaan ng isang batalyon sa inyong komunidad, nakita ang mga sundalong may armas, hindi ho ba dapat ang rational reaction talagang, uy nako, nandiyan ang mga sundalo, may operation. Wag po nating sabihin na alam natin ang nangyayari sa baba. Kasi po, hindi alam ng mga kongresista ang nangyayari at nasa puso ng kasundaluhan. Ako po, I take the side of the soldiers kasi po, buhay nila ang ating hinihingi para tayo maprotektahan. Siguro po maliit na bagay na pag-aralan natin yung tungkol sa safety ng victims, oo, na non-combatants, protecting the rights of internally displaced, pero bigyan din po natin ng atensyon ang kasundaluhan natin. Bakit po natin ipipinalize ang commanding officer nila kung ito'y legitimate operation? So muli po, hindi ko po sinasabi na ang House Bill 8629 ay itigil. Siguro lamang po, lagyan natin ng kaukulang remedya para hindi naman po lahat ng commanding officer nakatali ang kamay pag may operasyon. Ito po si Malu Tiquia ng Maltic.